parating po sa amin sa DOTRs ng LTFRB at makakaasa po kayo na issuean namin ng show cause order ang mga bus operators, mga pampublikong sasakyan na nagtaas ang pamasahe na walang pahintulan. Department of Transportation nagbabala sa mga magtatangkang magtaas sa sigil sa pamasahe sa public utility transport. We will be doing a special payout session in Metro Manila after Holy Week. What will it include? It will include yung mga unclaimed because there are unclaimed, nasa list sila pero hindi nila nakuha for whatever reasons. Nasa 100,000 TNVS at motorcycle taxi drivers na may temporary permit. May ayuda na sa susunod na linggo. Lagi naman kung ano ang nararapat sa atin at kung anong karapatan natin, yan naman ang ipinaglalaban ng Pangulo at ng administrasyon na ito. So, walang mawawalang interes, walang ipamimigay ng interes. Basta tayo lagi sisir, walang secret deal. Proteksyon sa interes ng Pilipinas, tiniyak ng Malacanang sa posibleng joint oil and gas exploration sa China. Ang ganitong karahasan ay walang lugar sa ating bayan. We will not retreat. We will not be intimidated. Hindi titigil ang PNP hanggat hindi napapanagot ang mga may sala. Special Investigation Task Group na mag-iimbestiga sa ambush sa mga pulis sa Maguindanao del Sur, binuo ng Philippine National Police. Local terrorist group posibleng nasa likod ng pananambang. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Paghaharap ng US at Iran sa negotiating table patungkol sa gulo sa Middle East, inaasahan ngayong linggo, ayon kay Pakistan Foreign Affairs Minister Ishaq Dar. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. May babala ang Department of Transportation sa mga operator ng public utility vehicles na nagtaas ng pasahe ng walang pahintulot mula sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Samantala, bilang paghahanda sa nalalapit na holiday exodus, makikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways sa lokal na pamahalaan para maalis ang mga nakahambalang sa ilang major highways ng bansa. Ito ang balita ni Nel Mari Buhok. May parating po sa amin sa DOTRs ng LTFRB at makakaasa po kayo na issuean namin ng show cause order ang mga bus operators, mga pampublikong sasakyan na nagtaas ang pamasahe na walang pahintulan. Nakarating na kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang sumbong ng ilang commuters na may mga pampublikong sasakyan na nagtaas ng pasahe sa gitna na rin ng pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay Secretary Lopez, i-issuehan ng show cause order ang mga PUV operator na biglang nagpatupad ng fare increase ng walang pahintulot mula sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dahil dito, maaaring mapasapanganib pa ang prangkisa ng mga operator. Makikiusap na rin po kami sa ating mga bus operators, mga transport public utility vehicles operators natin na huwag na sila magtaas ng pasahe natin. Sapagkat nga po, kayo po ay regulated. Ang mga pagtaas na wala pong approval ng ating LTFRB is a ground for revocation or suspension of your franchises. Ayon sa DOTR Chief, nag-deploy na sila ng LTFRB personnel para tignan ang mga naiuulat na pagtaas ng pasahe ng ilang PUV. Bilang paghahanda naman sa dagsa ng bibiyahe ngayong long holiday, inatasan na ng DOTR ang Philippine Coast Guard o PCG na bantayang mabuti at suportahan ng mga pantalan na maraming mga stranded na pasahero. Inaasahan ni Secretary Lopez na mas kakaunti ngayon ang mga bibiyaheng mga barko.
Nung wala pa tayong problema sa langis, kulang na po ang ating mga barko. Ngayon po, ay inaasahan namin, mas kukulang pa. Kaya po, kausap na natin ang mga Coast Guard natin kahapon. At sabi natin, maglagay tayo ng mga barko, ang Coast Guard sa mga strategic mga pantalan natin tulad ng Marinduque, Batangas at Calapan. Pang sa ganun, kapag may mga stranded na commuters tayo, nakahanda parati ang ating gobyerno. Naglunsad na anya ang Philippine Ports Authority o PPA ng pilot testing para sa online reservation online system upang makita ng mga pasahero kung may masasakyang barko pauwi sa kanilang probinsya. Inatasan na rin ang PPA na maghanda ngayong holiday exodus. Nagutos tayo sa ating sa PPA na maghanda na rin ang maraming upuan. Pagandahin na rin ang ating mga facilities kasi alam naman natin ang ating mga kababayan pagdating sa mga ganitong panahon parati pong dumadagsa sa ating mga pantalan. Samantala, makikipagtulungan naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang ahensya at sa local government units para alisin ang mga nakahambalang sa MacArthur Highway at sa Maharlika Highway. Makikipagtulungan tayo sa DOTR, sa LTO, sa PNP at sa DILG para masigurado, lalo na ngayong Holy Week, free from obstruction yung ating MacArthur and Maharlika system. Kasi nga, malaking bagay yun sa pagtitipid, hindi lang sa bilis ng biyahe, kundi sa tipid sa konsumo ng krudo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagpapabilis ng biyahe at pagbubukas ng mga kalsada ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mas makatipid sa konsumo ng diesel o gasolina sa gitna ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas makinhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay ng direktiba ang Bureau of Customs sa mga pantalan na unahin o bigyang prioridad ang pagpasok ng oil imports. Batay sa memorandum ng BOC, lahat ng opisyal sa mga pantalan sa bansa ay inatasang gawing mabilis ang paglalabas ng angkat na langis at huwag nang patagalin ang pagbibigay ng customs clearance. Dagdag pa ng BOC, zero tolerance dapat sa delay upang matiyak na tuloy-tuloy ang supply sa merkado kasabay ng mahigpit na pagbabantay sa presyo. Tiniyak naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na lahat ng papasok na langis sa bansa ay may karampatang buwis at dumaan sa authentication para sigurado ang kalidad nito. Nadagdagan pa ang bilang ng mga gas station na nasampahan ng kaso dahil sa hoarding at profiteering sa produktong petrolyo. Pinakabago sa mga kinasuhan ay isang gasolinahan sa Bicol na nahuling nag-iimbak ng mahigit sa 1,000 litro ng gasolina. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinakalitis po natin yung isa, sa Albay meron pong isa. Ito po yung businessman na 43 years old. At meron pong 4 original, ito po yung nangyari sa Albay, na ang kinasuhan po dito ay 4, pero pagka-file po sa prosecutor's office, nirelease po yung 3, kaya natira po ay 1. So, pero ang individual po natin natitira is 7 po. Arestado ang isang negosyante sa Albay dahil sa illegal na pagbebenta ng gasolina. Base sa ulat, nagsagawa ng entrapment operations ang Philippine National Police. Ang Philippine National Police sa Ligao City na nagresulta sa pagkakahuli sa suspect. Nakumpiska sa kanyang isang fuel tanker containers at ang nasa 1,200 liters ng gasolina. Aminado naman ang PNP na laganap ang ganitong gawain lalo na sa mga malalayong probinsya dahil may mga tumatangkilik din dito. Ang sinasabi nga po natin ng mga nakaraan, dahil po may mga kababayan tayo na tumatangkilik na bumili na kahit mas mataas ng konti dun sa mismong retail stations o gas stations, ito po ay kinakagat ng ating mga kababayan sapagkat sa computations po nila kapag sila ay pupunta pa sa retail stations, sila din ay maggagasolina rin po o gagastos pa ng halos parehas din, kaya bumibili sila sa mga individual na katulad po ng nahuli. Maharap sa kasong paglabag sa batas, pambansa bilang 33,
na nagpaparusa sa iligal na kalakalan at pamamahagi ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang mga nakumpiskang langis habang isinasagawa pa ang investigasyon. Bunsod nito, umabot na sa 7 ang nasampahan ng reklamo ng PNP dahil sa hoarding at profiteering. 3 rito ay mula sa Region 5, 2 sa Region 8, 1 sa Region 11 at 1 sa Region 3. Samantala, tuloy din ang ginagawang monitoring ng PNP sa mga nagsasarang gasolinahan sa bansa. Sa pinakahuling tala, nasa 365 na ang nagsarang mga gasoline station sa bansa. Mas mababa ito sa mahigit 400 noong nakaraang linggo. Kung kumpitin natin, bumaba lang siya ng mas 4 sapagkat meron din namang nagsarado. Ayan po, yung nagsarado is 12, tapos may nag-open na naman po ng wala. Kaya pag in-offset po natin is 4 lang po. Ang kadahilanan, nabanggit nga po, yung no delivery at stock. Ito po yung nagkaroon na po sila ng stock. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ni Senator Bam Aquino ang isang panukala na magre-reclassify sa produktong petrolyo gaya ng gasolina, diesel at iba pang basic commodity. Sa pamamagitan niya nito ay maaari nang masaklaw ng price freeze ang lahat ng produktong langis sa bansa sa panahon ng national emergency. Iminumungkahi rin ng senador ang paglimita sa price control sa produktong petrolyo at gawing 15 hanggang 30 araw na lamang basta't may umiiral na intervention ng pamahalaan. Sa ngayon, tanging ang liquefied petroleum gas o LPG at kerosene lamang ang itinuturing na basic necessities. Samantala, agad na itutuloy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng ayuda para sa mga transport driver pagkatapos ng long holiday break. Kasama sa mabibigyan ng mga hindi pa nakatatanggap ng ayuda sa naunang mga araw ng payout. Ito ang balita ni Jed Narasina. So you can imagine, mas malaki pa yung nakatagong drivers than yung disclosed drivers. Doon sa motor, ilan? 78. Can you imagine our MC taxi was only 21,000? O pag pinagsama mo pa rin yan, di ba? It's another double of the numbers that were given to us. Itinago umano ng ilang Transport Network Company o TNC ang kabuang bilang ng kanilang drivers dahil lagpas na ito sa kota o bilang ng maaaring bigyan ng prangkisa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumalabas na sadyang hindi nagbigay ng kumpletong listahan ang mga ito kaya hindi nakasama ang ilan sa Transport Network Vehicle Service o TNVS at Motorcycle Taxi o MC Taxi Riders sa mga naunang nabigyan ng ayuda. Lumalabas, ang tinago nila worth 27 ilan? 29,000 na tempo drivers ang tinago nila. Particularly, dalawa lang yan, to be fair about it, Grab and InDrive. They hid that. So you can imagine 30,000 drivers, they did not submit to us because lumagpas sila doon sa kota nila. Paglilinaw naman ni LTFRB Board Member Attorney Greg Pua, bagamat walang kabuang limit ang TNVS, mayroon lamang itinakdang bilang ng prangkisa na binubuksan ang ahensya kada taon. Dahil dito, ang mga driver na hindi nakahabol sa slot ay hindi na isama sa opisyal na listahan. Ang kwento po kasi niyan, every opening ng LTFRB, meron lang pong limit. Let's say, last September 2025, nag-open lang ang LTFRB ng 17,000 for TNVS. So, 17,000 lang talaga yung mabibigyan namin ng franchise. Pero paano, baka yung iba, hindi nakahabol, hindi nasama sa 17,000, pumunta na lang dun sa kanila. Samantala sa kasalukuyan, mayroon lamang nasa 54,000 limit para naman sa mga prangkisa ng 3 MC taxi providers sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na maaari pa ring makatanggap ng 5,000 pisong cash assistance ang mga apektadong drivers sa ilalim ng programa ng DSWD. Ngunit pagdating sa fuel subsidy, may mas mahigpit aniya na panuntunan. Ang usapan namin with Secretary Rex,
Itong naglabasan na nga ang issue ng mga tempo, no, yung mga temporary drivers. Usap kami ni Secretary Rex, at least for the cash relief assistance program na 5,000, no, pwede sila, they can be considered kasi sila pa rin na individuals in crisis situation. Pagdating po sa fuel subsidy, ibang usapan po yon. Nakasaad sa amin sa special provision namin na only qualified drivers and operators can benefit from the fuel subsidy. Kaugnay nito, handa naman ang DOTR na makipag-ugnayan sa mga TNC upang resolbahin ang issue. Sa kabila ng kasabing issue, tiniyak ng DSWD na magsasagawa sila ng special payouts para sa mga nasabing driver, maging sa iba pang transport drivers na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. We will be doing a special payout session in Metro Manila after Holy Week. What will it include? It will include yung mga unclaimed because there are unclaimed nasa list sila pero hindi nila nakuha for whatever reasons. And then, dun sa special payout, sasabay na rin namin yung supplemental list. Meaning, ito yung mga additional na nawala sila sa listahan pero for whatever reason, so we're asking to different sources to bring them to us. Bukod dito, nilinaw ni Secretary Gatchalian na hindi ang DSWD ang bumubuo ng listahan, kaya't nakabatay lamang ang kagawaran sa listahang ibinibigay sa kanila pagdating sa pamamahagi ng cash relief assistance. Samantala, wala pang pahayag ang mga motorcycle taxi companies kaugnay ng pahayag ng DSWD. Jadne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng temporary permit sa mga vehicle owner na nais ipasok ang kanilang sasakyan sa panukalang carpooling scheme ng pamahalaan. Kung may patutupad ang panukala, papayagan ng mga pribadong sasakyan na magsakay at maningil sa mga pasahero sa ilalim lamang ng point-to-point system. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung validity po nito ay temporary, hindi po ito permanente habang meron lamang po tayong problema. In the meantime, yung request namin, habang meron lamang po tayong problema sa presyo ng langis. Carpooling ang isa sa tinitingnang crisis intervention ng gobyerno dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng supply ng langis. Sa ilalim ng panukalang ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, maaaring magserbisyo na tila pampublikong transportasyon o service ang mga pribadong sasakyan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kasalukuyan na nilang binabalangkas ang guidelines upang payagan ang private vehicle sa carpooling. Dalawang sistema ang pinag-aaralan nila ngayon. Una ay kung pwedeng gawing voluntary o mag-aambagan ang mga sasakay na pasahero. Habang ang pangalawa naman ay maglalagay ng regulated fare. Gayunman, nilinaw ng MMDA na hindi pwedeng pumasada ang mga pribadong sasakyan tulad sa mga pampublikong sasakyan. Sa halimbawa ni MMDA Chairman Artes, kung ang isang may-ari ng van ay patungong Ortigas at mayroon ding ibang empleyado na doon papasok, ay maaari nang gawin ang carpooling. Again, hindi po pwede yung parang namamasada na pick up along the way. Kumbaga, may isang pick-up point, may isang drop-off point lang po. Yan po, yun yung sinasabi ko, no roadside pick-up or drop-off. Talagang point-to-point lamang po. Wala pong stop along the way para ma-make up or magbaba. Ayon sa LTFRB, isang temporary permit ang kanilang ibibigay sa mga private vehicle para mapayagan ang carpooling. I-issuean naman ang mga sasakyan ng QR code para hindi sila hulihin, habang ang aplikasyon naman ng mga kwalipikadong sasakyan ay gagawin lamang online para hindi mahirapan ang mga vehicle owner. Kung magiging matagumpay ang implementasyon ng carpooling sa Metro Manila, plano naman itong palawigin pa sa ibang bahagi ng bansa. Kung maganda sa Metro Manila ang ating eksperyensya, we will immediately use the model in other places outside Metro Manila.
Bukod sa solusyon sa problema sa supply ng langis, inaasahan din ng MMDA at LTFRB na maaaring makabawas sa trapiko ang carpooling dahil mababawasan din ang mga gagamit ng sasakyan. Hopefully this project would result in lesser traffic on the road. Dahil yung mga pribadong sasakyan will opt to just ride this service even after the fuel crisis. Huwag na nila dalhin ng kotse. Kanina, binigyan naman ng pagkakataon ng MMDA sa kanilang isinagawang konsultasyon ang mga grupo na magpahayag ng kanilang pananaw sa panukala. Ang sa amin lang din po is passenger should carry yung company IDs na while on transit na habang nasa loob ng sasakyan para alam natin na kumpanya. Sa totoo lang po, ang nagiging concern na lang po is how can we implement this to the extent that it would not compete with UV Express drivers? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng sa Miyerkules pa dumagsa ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, kalimitang dumarami ang pasaherong umuuwi ng probinsya kapag may long holiday sa huling araw ng pasok sa trabaho. Tumaas din umano ang bilang ng mga pasahero ngayong taon. Anya maaring minabuti na ng publiko na mamasahe na lamang kaysa magdala ng sasakyan dahil na rin sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ilang provincial bus sa isang terminal sa Parañaque ang naniningil umano ng mas mataas kaysa sa marapat na pamasahe. Ayon sa Department of Transportation, paiimbestigahan nila ang mga ganitong insidente. Posibleng suspindihin o kanselahin ang prangkisa ng mga mapapatunayang lumabag sa regulasyon ayon sa ahensya. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, initially, as of this morning, we have gathered around 8 bus lines na nagpapatupad ng unauthorized fare increases, mostly for Bicol. We're still gathering more information kung may mga ibang bus companies pa sa mga ibang ruta na nagpapatupad din ito. Nakatanggap ng maraming reklamo mula sa mga pasahero ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kaugnay ito sa paniningil ng mas mataas na pamasahe ng 8 provincial bus lines na gumagamit ng naturang terminal. Ito ay sa kabila ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang mga hiling na dagdag singil sa pasahe ng mga pampublikong transportasyon. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng sigalot sa Middle East. Ayon kay PITX Corporate Communications Head Jason Salvador, nagsagawa na sila ng dialogo sa mga operator at driver ng bus na nagpapatupad ng dagdag pasahe. Diba sinasabi nila na dahil sa nahihirapan na sila sa kanilang mga operations dahil nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang sabi namin, well, we understand na very hard ngayon, pero we have to understand also that hindi ito pinayagan and at the same time dagdag pasahan nito sa mga pasahero. Paliwanag pa ng PITX management, wala silang otoridad para pigilan ang pagpapatupad ng dagdag pasahe ng mga PUV. Ngunit maaari nilang hindi payagan ng mga ito na gumamit ng terminal, partikular na ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Gayunman, dahil sa hindi pangkaraniwang sitwasyon sa kasalukuyan kung saan mataas ang bilang ng mga pasahero habang kakaunti lang ang bumabiyahe, kailangan itong balansihin ng pamunuan ng PITX. Sa kabila nito, iniulat na rin nila ang insidenteng ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Binigyan diin naman ng Department of Transportation na walang pinahihintulutang magtaas ng pamasahe sa ngayon. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, mas iniuna nila ang pamamahagi ng mga ayuda sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kailangan namin talaga investigahan sila. Kailangan namin sulatan sila, issue cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit dun sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging and maybe a ground for the suspension of or revocation of your franchises.
Panawagan naman ng mga otoridad sa mga pasahero na napiktima o di kaya ay nakaranas ng mas mataas kaysa sa nakapupahang pamasahe. Maaari itong iparating sa kanila sa pamamagitan ng social media page ng LTFRB, DOTR at ng Land Transportation Office. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May isang grupo nang tinitingnan ang Philippine National Police na posibleng responsable sa pananambang sa mga tauhan nito sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur noong Sabado. Mariing kinundena ng PNP ang ambush na ikinamatay ng 5 pulis at ikinasugat ng 3 iba pa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ang ganitong karahasan ay walang lugar sa ating bayan. We will not retreat. We will not be intimidated. Hindi titigil ang PNP hanggat hindi napapanagot ang mga may sala. Tukoy na ng Philippine National Police ang posibleng nasa likod ng pananambang sa ilang miyembro ng 2nd Provincial Mobile Force Company noong Sabado ng gabi. Sa nangyaring insidente, 5 pulis ang namatay kabilang ang 3 patrolman, 1 police corporal at 1 police staff sergeant. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, local terrorist group ang tinitingnang nasa likod ng ambush. Malaki ani ang posibilidad na paghihiganti ang motibo ng mga suspect. Meron silang accomplishments since October 2025 up to February na kung saan sila ang ating mga government forces. Ay sinasabi po niya ito ay posibleng retaliatory attacks sa ating government troops kaugnay ng mga recent accomplishments laban sa nasabing grupo. Kasabay nito, bumuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group o SITG na siyang tututok sa investigasyon. Kabilang sa tinitingnan ngayon ang posibleng kapabayaan sa panig ng Police Provincial Director ng Maguindanao del Sur. Sinasabi po ni RD rin na tinitingnan po nila kung may posible daw bang na lapse administratively yung provincial director sapagkat napakadilim ng area kung bakit wala tayong deployment sa nasabing lugar. Yan po, malalaman po within the day kung ano po magiging resulta ng kanila pong initial investigation ng region kung bakit napakadilim na lugar pero hindi po nalalagyan ng detachment po. Sinasabing pabalik na sa kanilang detachment sa Camp Dato Aquilan, Maguindanao del Sur, Police Provincial Office ang mga pulis mula sa pagpapatrolya sa Sharif Agwak proper nang mangyari ang ambush. This is not just an attack on our people, but an attack on peace and order. Tiniyak naman ang pamunuan ng PNP na hindi pababayaan ang naiwang pamilya ng mga nasawing pulis. I have directed the Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region to ensure immediate and sustained support for the families of our fallen and wounded personnel. Bukod sa 5 pulis na namatay, 3 iba pang nasugatan kabilang ang team leader ng grupo na may ranggong police captain. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinusubukan umanong pigilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paglatag ng ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ng mga Duterte laban sa ginagawang impeachment proceedings ng Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Coz. So, tingin po natin na wala po itong batayan at katulad ng binanggit natin, ito po ay talagang objective lang po nito ay isuppress po yung evidence na makukuha po ng komite.
Panggulo lang at walang batayan. Ganito inilarawan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, House Justice Panel member, ang petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings ng Kamara. Para sa kongresista, layo nitong pigilin ang paglalabas ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Inihain ang petisyon kasunod ng pagpapasapina ng House Justice Committee sa ilang dokumentong may kinalaman sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte, gaya ng Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN nito. Gayon din ang annual income tax returns at iba pang relevant documents ni na VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2025. Maging ang General Information Sheet at Audited Financial Statements ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawa sa kaparehong panahon. Ayon kay House Justice Panel member Representative Ridon, hindi kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon. Tingin po nating mababasura ay ito pong kasong final po ng mga abogado po ng pangalang Pangulo. Kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig. Ayon pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsampina po ng mga dokumento. Ayon kay VP Duterte, wala siyang kinalaman sa petisyon at hindi kinonsulta ng mga abogadong naghain ito, bagaman nagpapasalamat ito sa kanila. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Hanggat walang inilalabas na desisyon o Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, tuloy ang impeachment proceedings sa Kamara. Sa April 14, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Justice kung saan inaasahang ipresenta ang mga ipinasabi ng dokumento at mga testigo laban kay VP Duterte gaya ni Ramil Madriaga. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delphine na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Posible nang matuloy ang pagharap ng United States at Iran sa negotiating table sa mga susunod na araw. Batayan sa pahayag ni Pakistan Foreign Affairs Minister Ishaq Dar. Ang Pakistan ang isa sa tumatayong mediator sa pagitan ng US at Iran kaugnay ng kaguluhan sa Middle East. Ito ang balita ni Noel Polyarco. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Tuloy na ang dialogo sa pagitan ng United States at Iran ayon kay Pakistan Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar. Kasunod ito ng pagtitipon ng katatapos lang na pulong ng Muslim foreign ministers ng Pakistan, Turkey, Egypt at Saudi Arabia kaugnay ng gulo sa Gulf region. Ayon kay Dar, pinagtibay ng mga opisyal na tanging dialogo at diplomasya lamang ang posibleng paraan upang matigil na ang sigalot sa naglalabang bansa. Iginigiit rin ng mga ito ang pagsunod ng magkabilang panig sa United Nations Charter at ibalik ang respeto at soberanya at integridad ng bawat bansa. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties.
Ayon kay Dar, nagpahayag ng suporta sa peace initiative ng Pakistan ang China sa pamamagitan ni Foreign Minister Wang Yi at si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Wala pang reaksyon ang Iran matapos ang consultation meeting ng mga Muslim foreign ministers. Subalit si US President Donald Trump, sinabing maayos na umuusad ang mga pag-uusap kaugnay ng gagawing paghaharap, bagaman may pag-aalinlangan pa rin ito sa posibleng kahihinatnan nito. We're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. Sa panig ng Iran, bunsod ng lawak ng pinsala ng digmaan, naninindigan ito sa kanilang kondisyon, reparation o bayad pinsala. Hindi ceasefire kundi katiyakang hindi na sila aatakihin pa ng US at Israel at paglisa ng lahat ng US military bases sa Gulf region. Subalit para kay US President Trump, ang usapan ay nauuwi lang sa dalawang bagay. Itigil ang nuclear program ng Iran at ang Strait of Hormuz. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakarating na sa bansang Cuba ang humanitarian aid ng China. Kinumpirma ito ni Chinese Ambassador to Cuba, Hua Xin. Ayon sa opisyal, 15,000 na tonelada ng bigas ang matagumpay na naihatid ng Chinese government sa Cuba bilang tulong sa pinagdaraanan nitong krisis. Nakararanas ng paghihirap ang Cuba dahil sa ipinataw na sanction ng Amerika. Ipinagmalaki ni Chinese Foreign Affairs spokesperson Mao Ning ang kahabaan ng kalsada sa Xi'an City sa Fujian Province sa China. Ang buong kahabaan ng nasabing kalsada ay nasisilungan ng solar panels. Ayon sa opisyal, naiiwasan ng nasabing istruktura ang ingay ng mga sasakyan at nagagawang makapag-generate ng kuryente. Sa ganitong paraan din, aniya, ay namamaximize ng lokal na pamahalaan at nagagawang kapaki-pakinabang ang mga public spaces sa bansa. Ilang ospital sa Pilipinas ang tumanggap ng parangal sa taunang Healthcare Asia Awards na ginanap sa bansang Singapore. Ang nasabing karangalan ay pagkilala sa mga makabagong inisyatiba ng mga ospital upang mas mapabuti ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa publiko. Ito ang balita ni Annie Mansilla. Our award is on engagement. So basically what we've been doing in Manila Med is to make sure that our employees are engaged on all levels, not just in their profession, but even in their personal lives. We provide training programs, we provide opportunities for them to come out of their shells so that they become better people. We proudly celebrate the Medical Center Manila Med. Nakuha ng Medical Center Manila o Manila Med ang dalawang mahalagang award sa taunang Healthcare Asia Awards 2026 na ginanap sa Singapore, ang Clinical Service Initiative Award at ang Employee Engagement of the Year Award. Partikular na kinilala ang kanilang Pulmonary Embolism Response Team o PERT na natatangi sa Pilipinas. Ang PERT ay isang inisyatibo para sa mabilis na pagtugon sa pulmonary embolism diagnosis at treatment. Naniniwala ang Manila Med na ang susi sa dekalidad na healthcare system ay nasa pagpapalakas sa staff at empleyado. By engaging them, giving them a voice, giving them empowerment to be more than what they are, they bring this to the patients and the patients feel it in the service that we give. So the dynamics, as you call it, is really based on allowing our employees to feel good about themselves, to know that we care, to know that we are watching out for them. And that way, they can only focus on giving the best to our guests. Isa rin sa pinarangalan ang Capitol Medical Center na nakakuha ng Patient Safety Initiative of the Year Award para naman sa kanilang inisyatibo na mapigilan ang mga insidente ng pagkahulog ng mga pasyente sa kanilang General Nursing Unit.
there is really a significant things that we need to do in order to protect our patient from falling. So with that, we come up also with a program of training our nurses. Ang Manila Med at Capitol Medical Center ay ilan lamang sa mga ospital na kabilang sa Mount Grace Hospitals Incorporated, isang network ng mga ospital na matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Mount Grace Hospital Inc. is a network of strategically located hospitals in the Philippines that provides accessible, high-quality, and compassionate healthcare through strong partnership and shared services. Mount Grace currently has over 28 partner hospitals nationwide. Ayon sa Capitol Medical Center at Medical Center Manila, ang parangal na kanilang natanggap ay inspirasyon upang lalo pa nilang ipagbuti ang kanilang serbisyo sa ikagagaling ng healthcare system sa buong Asya. Capitol Medical Center gives you our unwavering commitment to our valued customers and patients of our hospital. So we thank you for your trust in valuing your health and of course to your loved ones. Samantala, 5 ospital na accredited ng Department of Health o DOH ang pinarangalan sa iba't ibang kategorya. Ang Bicol Medical Center na binigyan ng ICT Initiative of the Year and Specialty Clinic of the Year Award. Cagayan Valley Medical Center na nakuha ang Service Delivery Innovation Initiative of the Year, ang Bucas Center ng East Avenue Medical Center ay nakakuha ng Outpatient Service Initiative of the Year. Ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital ay nakuha ang Service Innovation of the Year at ang Philippine Heart Center na itinanghal na Specialty Hospital of the Year. Ani Mancilia, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Agriculture o DA sa inaasahang pagtaas pa ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na buwan dahil sa krisis sa langis. Samantala, magkakaloob naman ang DA ng tulong sa pinakaapektadong sektor ng agrikultura. Ito ang balita ni Dante Amento. Even if sabihin natin bukas matapos ito, meron pa rin po yung epekto sa mga susunod na buwan. So yan po yung pinaghahandaan po natin. Inihayag ng Department of Agriculture o DA na maaaring maramdaman ang mas malaking epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa susunod na quarter o mga buwan ng taon. Sa isinagawang market monitoring sa Hulong Duhat Market sa Malabon kanina, ipiniliwanag ni Assistant Secretary Genevieve Vilicaria Guevara na sa kasalukuyan ay hindi pa gaanong dama ang epekto ng taas presyo sa krudo at gasolina. Anya, ang mga produktong ibinebenta ngayon ay gumamit ng mga farm inputs gaya ng fertilizer at feeds na binili pa noong nakaraang 3 hanggang 4 na buwan. Ngayon siguro hindi pa natin nararamdaman dahil nga po ang ginamit ng mga inputs niyan mga 3 months, 4 months ago pa. So hindi pa ramdam niya nung pagtaas ng gasolina at saka ng crudo. Pero pagdating po siguro nitong mga susunod na mga quarters po, makikita na po natin ang pag-translate niyan. Ang nagbebenta ng mga basic commodities tulad ng karne, bigas at gulay, aminadong wala silang magagawa kundi magtaas sapagkat ang kanilang supplier ay nagtaas na rin. Twice a week kung magtaas yung farm, twice a week din naman magtaas ang gasoline station. So wala kami magawa kung hindi tataas din namin. Ang patong dyan, mga 5 piso. Ganun lang naman. Hindi naman tayo po pwede magtubo ng malaki. Kawawa naman ng mga consumer kawawa mga tao. Magandang araw mga kasangbahay, nandito tayo ngayon sa Hulong Duhat Public Market dito sa Malabon. Alam nyo, bagamat hindi naman gaanong malaki yung epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa presyo ng gulay, pero kahit papaano tumaas pa rin. Sabi kanina nung may-ari, ito dong okra, nabibenta nila isang tali, 5 piso lang to, pero sa ngayon, 10 piso na po ito. Ito namang pipino, nung hindi pa mataas yung ating presyo ng petrolyo, nasa 80 lang to per kilo. Pero sa ngayon, naglalaro na po yan ng 100 hanggang 110. So medyo mataas na rin. Yung gulay ngayon, di naman masyadong apektado sa krudo kasi maliit lang naman yung pagtaas. Mga 5 piso, 10 piso. Kumpara rin sa mga, pag may okasyon, talagang mataas ang gulay.
Ayon sa DA, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay direktang makakaapekto sa pag-angkat ng mga produkto mula sa mga probinsya. Pinapayuhan ng DA ang mga mamimili na maging matipid at tangkilikin ang mga lokal na gulay dahil nananatiling stable at mababa ang presyo ng mga ito kumpara sa karne. Bukas din ang kagawaran sa mga sumbong laban sa mga mapagsamantalang tindera na lumalabi sa itinakdang presyo sa gitna ng nararanasang krisis. Bilang tugon, magbibigay ng fertilizer at feeds para sa mga magsasaka na pinaka-vulnerable sa pagtaas ng presyo, lalo na't inaasahang mas mararamdaman ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Magpapadala rin sila ng mga truck para makatulong sa logistics at mapababa ang gasto sa transportasyon, partikular na ang mga galing sa Cordillera Administrative Region. May epekto nga po yung hindi lang pati sa logistics, pati po sa mga feeds, no? Pati po sa fertilizer. So yun po yung unang-unang ginagawa po ng DA ngayon ay magbigay po ng karampatang subsidiya pagdating po dito sa mga nakikita nating very vulnerable farm inputs. Patuloy na babantayan ang mga palengke upang masiguro na walang pang-aabuso sa presyo at hinikayat ang publiko na isumbong sa DA ang mga lumalabag sa itinakdang SRP. Pinapaalalahanan din ang mga mamimili na maging matipid at bilhin lamang ang sapat na pangangailangan habang kinakaharap ang kasalukuyang krisis. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang muling kakaharapin ng mga motorista bukas. Base sa abiso ng ilang mga oil company, nasa 2 pesos and 50 centavos ang madaragdag sa halaga ng kada litro ng gasolina, habang nasa 12.50 pesos naman sa diesel. Ito na ang ika-12 oil price hike para sa taong 2026. Magpapatupad ng reimbursement ang mga operator ng expressway simula sa Huwebes, April 2. Ayon sa tagapagsalita ng Toll Regulatory Board na si Julius Corpus, mula ito sa toll increase na inaprubahan noong 2025. Ang halaga ay babawas sa babayaran ng mga motorista. Sakop nito ang mga jeep, public utility buses at mga truck. At hangarin po ay number 1 para medyo maibsan naman ang epekto nitong mataas na fuel price sa ating mga mananakay at pati na rin sa presyo ng mga produktong daladala ng ating mga trucks. Iginiit ng Malacanang na nag-iingat ang pamahalaan sa posibleng joint oil exploration sa China sa West Philippine Sea. Ayon sa palasyo, sa ngayon ay wala pang umuusad na kasunduan tungkol dito. Pero babala ng isang maritime law expert, dapat munang makitaan ng sinseridad ang China bago pumasok ang Pilipinas sa anumang kasunduan kasama ito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Lagi naman tayo magiging sincere sa mga pag-uusap kung meron man at lagi tayo magiging maingat para sa interes ng bayan at para sa interes ng bawat Pilipino. Nilinaw ng Malacanang na nananatiling maingat ang Pilipinas sa usapin ng posibleng joint oil exploration sa China sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat bukas ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng opsyon, kabilang ang joint exploration, wala pa umanong kasalukuyang negosasyon o konkretong usapin hinggil dito. Binigyang diin na kung sakaling magkaroon ng ganitong hakbang, isa sa alang-alang ang kapakanan ng bansa at ng bawat Pilipino. Dagdag pa ng opisyal, mananatiling tapat at transparent ang gobyerno sa anumang posibleng pag-uusap habang pinangangalagaan ang soberanya ng bansa. Kung merong plano man, kung magkakaroon man ng joint exploration, alam naman natin ang Pilipinas sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. ay open. Sabi nga niya ay nothing is off the table. Pero sa ngayon ay walang pinag-uusapan, walang anumang update. Iginiit din ito na kung sakaling gumulong man ang usapin, patuloy na isusulong ng pamahalaan ang karapatan nito, walang isusukong interes ang Pilipinas at walang anumang lihim na kasunduan.
lagi naman kung ano ang nararapat sa atin at kung anong karapatan natin, yan naman ang ipaglalaban ng Pangulo at ng administrasyon na ito. So, walang mawawalang interes, walang ipamimigay ng interes. Basta tayo lagi sisir, walang secret deal. Ganito rin ang pananaw ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal. Aniya, kailangan ng iba yung pag-iingat ukol dito. Binigyang diin niya na anumang kasunduan ay kailangang sumunod sa konstitusyon at umiiral na batas ng Pilipinas. Aniya, malinaw na ito sa naging desisyon ng Korte Suprema na nakasaad na hindi maaaring isantabi ang pambansang interes sa mga ganitong kasunduan. The only thing we could say is that when it comes to joint exploration and development, we do have the Constitution and our laws to contend with. And any joint effort has to abide by the Constitution and the laws. Nagbabala din ito sa posibleng implikasyon nito sa West Philippine Sea. Dapat isaalang-alang ang karanasan ng ibang bansa sa mga kahalintulad na kasunduan. Gaya ng mga naunang joint arrangements sa mga bansang Korea at Japan na umano'y nagbigay ng pagkakataon sa China na palawakin ang presensya nito sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zones o EEZ at continental shelves. Given our experience, very cautious. Also the experience of other countries around us. Dagdag pa ni Professor Batong Bakal, kailangan munang makitaan ng sinseridad ng China bago umusad ang anumang kasunduan. Sa ngayon, hindi pa natin masabi especially when it comes to the West Philippine Sea. The rhetoric coming from China particularly is not a good basis for any kind of trust or confidence. So I think that this agreement has to be first preceded by demonstrations of sincerity and trust and confidence. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 na magsagawa ng inspeksyon sa ilang ari-arian ng grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy. Sa cloud ng kautusan ng mga ari-arian ng KOJC sa Pasig City, Quezon City at Davao City. Bahagi ang inspeksyon sa ginagawang verification ng korte sa mga kaso laban kay Kibuloy at 5 iba pa. Sa kautusan ay nilabas noong March 27, pinagbigyan ng korte ang mosyon ng prosecution na magsagawa ng inspeksyon sa KOJC compound kasama ang mga dormitoryo at Bible School building ito. Gagawin ang inspeksyon sa April 27 sa mga KOJC properties sa Pasig at Quezon City habang sa May 18 naman ang sa Davao properties. Sa ibang balita ay dineklara ng Korte Suprema na wala ng saysay o moot ang petisyon ni Attorney Harry Roque na naglalayong pigilan ng House of Representatives Quad Committee o Quadcom sa pag-aresto sa kanya at pagpilit na magsumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ipinaliwanag ng Supreme Court on Bank na hindi na sila makapagbibigay ng anumang epektibong lunas kay Roque dahil formal nang natapos ang pagdinig ng komite. Binigyan din ng Korte Suprema na kapag tapos na ang isang legislative inquiry sa pamamagitan man ng pagsusumite ng penal na report o pag-adjourn ng Kongreso, nawawala na rin ang kapangyarihan ng lehislatura na magparusa o magdetine ng isang testigo. Ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno ang pagsusugal o paglalaro sa mga kasino, kaya't mayroong listahan ng mga restricted person o mga individual na bawal papasukin sa mga kasino. Ngunit ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, hindi maisama sa listahan ang mayorya ng mga empleyado ng pamahalaan dahil sa umiiral na Data Privacy Act. Ito ang balita ni Benedict Samson. Doon po sa listahan na yun, imigit kumulang po sa 600, mahigit 500,000 na po yung listahan na yun. Pero hindi po sapat yun eh. Dahilan sa kung ating susumahin ang lahat ng empleyado ng gobyerno, himigit kumulang yata 4.5 milyon hanggang 5 milyon.
Wala pa sa kalahati ng nasa mahigit 4 na milyong kawani ng gobyerno ang nakatala sa National Database of Restricted Persons o NDRP list ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa tala ng PAGCOR, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 600,000 government officials and employees pa lang ang kasama sa naturang listahan. Ayon kay PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco, isa sa nakahadlang para maitala sa kanilang listahan ay ang umiiral na Data Privacy Act. Sa amin po, malaki pong napakaganda po nitong programang ito dahil kumbaga ipinagkakalob sa amin yung listahan. Kung kami po'y nahihirapan, iisa lang po ang dahilan Dahil sa ang karamihan ay ini-invoke yung Data Privacy Act. Kung saan hindi mo basta pwede ibigay lang o ipasa lang yung mga pangalan at impormasyon ng kung sino mga dapat ay hindi makapasok sa mga casino. Kanina, isinagawa ng PAGCOR at Department of Justice ang Memorandum of Agreement kasama ang mga attached agency nito. Layo ng kasunduan na magkaroon ng data sharing ng pangalan, title at pictures ng mga opisyal at empleyado ng DOJ kasama na rin ng mga ahensya sa ilalim nito. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nasa mahigit 50,000 officials and employees ng lahat ng DOJ attached agencies ang maidadagdag sa NDRP list ng PAGCOR. Well, we are based on the contract, based on the agreement we signed. And basically, ang isi-share lang naman namin would be the names, the title, and the pictures. Kasi they have enough facial recognition system, no, to know kung government officials are. Napapansin nyo ba pag pumapasok tayo ng mga kasino, magsusugal ka o hindi, kung kakain ka lang, dapat ikaw ay paparahin doon sa entrada at sasabihin sa yung pakitingnan nyo nga yung camera. Doon po sa procedure na yon, yung pong gumagamit na ng artificial intelligence or AI, huli na. Doon pa lamang ay hindi na pinapapasok. Samantala, inihayag ng PAGCOR na nasa 310 million pesos ng halaga ng papremyo ang naboid o hindi ibinigay sa mga nanalong individual. Ayon sa PAGCOR, natuklasan nila sa kanilang ginawang verifikasyon na kawani pala ng gobyerno ang mga nasabing nanalong individual. Wala po sa jurisdiction ng PAGCOR yung pagdidemanda. Ang amin po, ang sabi ko nga at ulitin ko, unay sinusubukan natin hindi papasukin. At kung meron mang makalusot, ay sa pamamagitan ng secondary screening ay ma-void yung kanilang winnings. At pangatlo, aming sinusulatan ang kung saan mang ahensya ng pamahalaan o departamento ng pamahalaan na nagtatrabaho yung nahuli namin. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang DOJ at PAGCOR na mahigpit na ipinagbabawal ang paglalaro ng sugal ng isang empleyado ng gobyerno. Immediate dismissal yun. Yun ang nakalagay sa executive order, sa presidential decree. At yun ay pinatutupad ng iba't ibang ahensya. Without prejudice to possible criminal case. Kasi tulad ng mga tanong dyan, saan ang galing, di ba? Baka ito'y mas malalim na usapin pa. Babala ng DOJ, bukod sa mga kakaharaping reklamo, posible ring matanggal sa serbisyo ang isang kawani ng gobyerno na mauhuli pa ring naglalaro sa mga kasino sa kabila ng kanilang paulit-ulit na paalala sa mga ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ni US President Donald Trump na may 2 tangke ng langis ang muling pinayagan ng Iran ng pagdaan sa Strait of Hormuz. Magsisimula ang pagdaan ng mga ito bukas, araw ng Martes sa Amerika. Aniya, ang mga barko ay bilang tribute o pagpapakita ng Iran ng respeto sa Amerika. Today, they gave us as a tribute, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Kanyang post sa social media, binanggit din ni Pakistan Foreign Minister Safdar na may 20 Pakistani-flagged oil tanker ang muling pinayagan ng Iran na makadaan sa strait
2 tanker kada isang araw. Wala namang kumpirmasyon si DAR kung saan dadalhin ang mga nasabing langis at kung ang nasabing mga barko ay siyang tinutukoy ni Trump. Nagbabala ang pamunuan ng ilang American schools sa Gulf region kasunod ng pinsala sa Science and Technology University sa Iran. Kasunod ito ng bantang pagganti ng Iran kung hindi kukondenahin ng US ang pag-atake. Samantala, may bagong banta ang Iran laban sa mga opisyal at diplomat ng US at Israel na nasa gitnang silangan. Ito ang balita ni Bradley Ragusa. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد. Naglabas ng bagong babala ang Iran Islamic Military kaugnay ng susunod nitong target. Bukod sa mga universidad na may kinalaman sa US at Israel, sunod nilang pupuntiryahin ang mga bahay o tirahan ng mga commander at opisyal ng Amerika at Israel sa Middle East. Samantala hanggang March 30, 12 noon Iran time, ang deadline ng Iran sa US para kondinahin ang pag-atake sa Science and Technology University ng Iran. Kasunod nito, naglabas ng bala ang kanilang pamunuan ng universidad na konektado sa US na posibleng itarget ng Iran. Ayon sa embahada ng US sa Iraq, posibleng hindi pigilan ng Iraq ang pag-atake kaya't pinalilikas na ang lahat ng US citizens doon. Sa Sharjah, UAE, ipinag-utos na online class muna ang klase sa American University doon. Gayon din ang American University sa Lebanon. Sa kasalukuyan, may 14 na universidad sa Gulf region na konektado sa Amerika. 5 sa Qatar, 3 sa United Arab Emirates, 2 sa Lebanon, 3 sa Iraq, 1 sa Kuwait at 1 sa Jordan. Universities have also been targeted. Ayon naman kay Simai Saraf, Minister of Science, Research and Technology ng Iran Islamic Republic, magpapatuloy ang kanilang research progress sa kabila ng mga napinsala kasabay ng pagkondena sa pagdamay sa mga eskwelahan na malinaw na paglabag sa international law. Samantala, binisita ng Iranian scholar na si Helia Dotagi ang nasirang gusali ng University of Science and Technology ng Iran. Hindi anya siya makapaniwala sa nadatnan niya dahil bago ang giyera ay puno pa ng saya at sigla ang nasabing eskwelahan. Aniya, malinaw ang mensahe nito. Sinisira ng US at Israel ang kapasidad ng Iran na makatayo sa sarili nitong paa at umunlad bilang isang bansa. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Isang command conference ang idinaos ng UNTV News and Rescue upang higit pang palakasin ang pwersa ng mga responder at paigtingin ang kahandaan ng mga ito sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Ito ang balita ni Leslie Widom. Halos 300 miyembro ng UNTV News and Rescue mula sa Region 1, 2 at 3 ang nagsadya upang lumahok sa isinagawang command conference na may temang discipline, efficiency and productivity sa The Orchard Garden, Malolos, Bulacan. Sa awat tulong po ng Diyos, kahit na mahal ang pamasahe, kaya nag-commute po kami kahit na hirap sa biyahe po, kahit gabing-gabi na po. Talagang nag-commute po kami, makarating lang po dito sa command conference. Isang milestone para sa akin na makadalo ng command conference na ito. Ang saya sa kalooban na makita ng mukhaan yung mga kasamang rescuers galing pa sa iba't ibang lugar po. Noon dati pong nakadalo po ako sa command conference po sa Tarlac, hindi po ganito karami. Mas lalo pa pong dumami. Layo ng 2 araw na pagtitipon ay kung paano mas mapapaigting pa ang mga serbisyong ibinibigay sa publiko na umabot na sa 16 na taon. Sa awat tulong ng Diyos sa loob ng 16 na taon, ito na po ang status ng ating grupo. Hindi na po tayo 10 years ago
na pag tinanong UNTV News and Rescue, saan yan? Even ang government po sa awat tulong ng Panginoon, sila na po mismo ang lumalapit sa atin para magpaturo. So ano po ibig sabihin? Sa pangunguna ni Kuya Daniel at ni Tatay Jerry at nating lahat na magtutulong-tulong sa pag-establish po ng credibility. Tayo nag-uumpisa pala. Una, yung tulong muna bago balita yan eh. Ngayon, lumaki na tayo ng lumaki. Talagang ginawa na nating rescue effort itong ating samahan. Ako ho ay tripling proud kasi 16 na taon kabahagi niyo ako sa pagpundar nitong ating samahan na ito. Ako'y una sa Diyos, nagpapasalamat na napabilang sa inyo. Sa unang araw ay nagsagawa ng ceremonial commitment kung saan ang bawat miyembro ay may padlock at ilalak sa diamond standee na may UNTV News and Rescue Tulong Muna Balita logo bilang simbolo ng commitment nito sa sinumpaang tungkulin. Sa ikalawang araw ay ang pagkakaroon ng seminar kung paano pa mapaiigting ang samahan at mga techniques na gagawin upang mas maging buo pa ang paggawa ng bawat isa. Pagsasagawa ng team building activities at pagsasama-samahin ng puwersa, lakas at kaalaman ng bawat miyembro upang makuha ang goal na inaasahan. Isa sa pinaghahandaan ng mga team sa Northern at Central Luzon ay kung paano makakatulong sa ibang mga team sa ibang lugar sa bansa. Partikular ito kapag nagkaroon ng mga malalaki o malawakang pinsala o epekto ng mga natural hazards gaya ng malalakas na lindol, bagyo, baha at pagsabog ng bulkan. Noong 2025 hanggang sa pagsapit ng unang bahagi ng 2026 ay nakaranas ang Northern at Central Luzon ng matitinding epekto ng malalakas na bagyo. Isa ito sa mga tinutukan ng mga team sa lugar. Patuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng UNTV News and Rescue sa kabila ng mga challenges sa sitwasyon ngayon. Nabuo ang UNTV News and Rescue halos 16 na taon na ang nakakalipas sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Si Kuya Daniel din ang naglunsad ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita na hanggang sa ngayon ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, pangunahin sa mga naaksidente sa lansangan. Ang bawat paggawa ng bawat isa sa atin ay lagi na nating inire-reiterate yung kahalagahan at yung ating pag-iisip ng mga bagay na pakikinabangan natin sa bawat ginagawa natin sa mga ganitong activities. Pagbibigay ng mga bagay na kailangan natin para makapagpatuloy tayo doon sa ating ginagawa nang nandun tayo sa tamang direksyon. Sa mga susunod na linggo ay magsasagawa din ng command conference para sa mga team sa National Capital Region, Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Limang driver sa Western Visayas ang nagpositibo sa isinagawang drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency 6 o PDEA. Halos 500 pulis naman ang ipinakalat ng Philippine National Police sa Iloilo City para sa seguridad ng mga residente at turista ngayong long holiday. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Nagsagawa ng surprise drug test sa iba't ibang terminal sa Western Visayas ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan kaninang umaga. Kabilang dito ang Culaces Ceres Terminal, Pueblo de Panay Integrated Transport Terminal, Sara Transport Terminal, City Mall Terminal at San Jose Transport Terminal. Sa 651 transport personnel na tinest, 646 na driver at konduktor ang nagnegatibo sa initial drug testing. 4 ang positibo sa shabu at 1 sa marijuana. Kinabibilangan ito ng jeepney at tricycle driver. Kinupiska na ang kanilang mga driver's license at bawal muna silang magmaneho. Undergoan ay sila confirmatory testing, no? Same specimen for to confirm the presence of drugs sa ila urine sample, and then those who tested positive will be also referred for appropriate intervention if confirmed na positive.
450 pulis naman ang ipinakalat ng Philippine National Police sa Iloilo City para magbantay ng seguridad sa long holiday. Ito ay bahagi ng kanilang pag-aanda para sa SUMVAC o Summer Vacation 2026. Sila ay tatalaga sa bus at airport terminal, mga pampublikong lugar at mga tourist destination na dinadagsa ng mga bisita. Maglalagay rin sila ng mga police assistant desk malapit sa mga simbahan, terminal at mga piling lugar para sa mabilis na pagresponde. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanganganib magkaroon ng malaking pinsala sa kalikasan ang naitalang sunog sa Dungaw Peak ng Mount Banahaw sa Laguna. Samantala, nilinaw ng isang airline company na walang opisyal na taas pamasahe sa Zamboanga Holo flight sa Mindanao. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, kinumpirma ng grupong kasama ng kalikasan ang sunog sa bahagi ng Dungaw Peak matapos makakuha ng mga larawan mula sa mga residente. Batay sa impormasyon, posibleng may mga nakalusot na mountain climber sa protected area na pinaghihinalaang pinagmula ng insidente. Nakakabahala naman ang sitwasyon dahil kapos sa supply ng tubig sa itaas ng bundok na maaaring magpabagal sa pag-apula ng apoy. Dahil dito, nananawagan ang grupo sa mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang DENR, Bureau of Fire Protection at mga local government unit ng Dolores at Karatig na Bayan na agarang magpadala ng responders. Sa Visayas, nagpatupad ng modified class arrangements ang West Visayas State University main campus sa Iloilo City ngayong March 30 dahil sa mataas na heat index na aabot sa 40 degrees Celsius. Pinaiksi ang morning face-to-face classes batay na rin sa naging abiso ng Pag-asa. Ang klase naman sa hapon ay inilipat sa asynchronous learning habang pinapayagan lang ang in-person classes sa mga silid-aralan na may air conditioning. Ipinatupad din ang flexible o mediated learning modalities sa lahat ng estudyante maliban sa College of Law, College of Medicine at mga kursong may related learning experiences o RLE. Sa Mindanao, nilinaw ng Izan Air na wala pa silang inilalabas na anumang memo kaugnay ng napapabalitang pagtaas ng pasahe sa Zamboanga Hulu flight. Ayon sa airline, wala pa rin umanong formal na anunsyo tungkol sa flight schedule para sa darating na buwan ng Abril. Nauna ritong nagpahayag si Hulu Vice Mayor Ezedin Sultan na posible umanong tumaas ang pasahe ng eroplano mula Zamboanga City patungong Hulu na iniuugnay sa pagtaas ng presyo ng jet fuel. Ngunit sa kasalukuyan, binigyang diin ng Ezan Air na hindi pa ito kumpirmado dahil wala pa silang opisyal na pahayag o memorandum ukol dito. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tag-init na kaya inaasahan sa nagsisigla pa ang turismo sa Baguio City na tinaguri ang summer capital ng bansa. Pero batay sa ulat ng lokal na pamahalaan, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga turista doon. Kaya patuloy ang pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan na mag-promote ng turismo gaya sa La Trinidad sa Benguet kung saan tampok ang Strawberry Cake Fest. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Lumalabas na around bumaba ng 40 to 50%. Ito sigurong Holy Week, medyo tatas na konti. Siguro, probably, we're expecting about 60% of our tourists this Holy Week. Pero babagsak agad yan pagdating na ng Saturday. Summer na pero matumalang dating ng mga turista at bakasyonista sa City of Pines. Kapansin-pansin ang paghina ng turismo na umaapekto sa mga hotel, restaurant, souvenir shops at mga vendor. Dahil sa mataas na presyo ng langis, mas kaunti ang dumarayo at marami rin ang nagkakansela ng bookings. Kausap ko yung ibang mga management ng ibang mga accommodation facilities dito, hotel. After the Holy Week, ang baba na ng reservation, hotel reservation. So talagang we're going to feel the pinch. At kaya nga gumagawa kami ngayon ng economic continuity plan
para siguraduhin natin na uninterrupted yung ating access to goods and services, stability of local markets. Dahil dito, nababawasan ang kita ng mga negosyo at napipilitan ang iba na magtipid sa operasyon. Samantala, sa La Trinidad Benguet, pinatunayan ng Strawberry Cake Fest na buhay pa rin ang sigla ng turismo at kabuhayan. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kahapon, March 29, araw ng linggo, pinilahan ng mga bisita at residente ang higanting strawberry cake. Gamit ang mahigit 1 toneladang strawberry, kabilang ang sariwang ani at strawberry jam, nakagawa ng tinatayang 11,000 hiwa ng cake na ipinamahagi sa mga dumalo. They made it into a basket and at the same time that's harvest. And then symbolizing yung tatlong cake natin, yung tema natin ngayong taon, which is harvest, heart, and harmony. Ang ginamit po nila dito is 200 kilos na fresh na strawberry natin and at the same time about 500 kilos of strawberry jam. Bukod sa pagtikim ng cake, nakinabang din ang mga lokal na negosyo tulad ng mga paninderya at tindahan na dinagsa ng mga bisita. Pinangunahan ng mga volunteers at panadero ang pagbuo ng cake bilang simbolo ng pagkakaisa at suporta sa mga magsasaka. Ang gusto lang namin makita yung giant cake. Giant cake. Gusto pa namin bibili sana yung isang karton, naubusan nga kami ng cake. Yun pa naman din ang sinadya namin pumunta dito. Masaya nga kami kasi naubusan kami ng ticket. Pero binigyan po kami dyan sa labas. Kaya natuwa kami na binigyan kami ng ticket. Natikman namin yung cake. Napakasarap. Kaya every taon-taon po, ito po yung pinipila na namin para matikman kung gaano po kasarap yung strawberry cake. Katamtaman na yung tamis. Yung icing niya, yung kanya, okay po siya tapos malambot. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dito kaalaman po. Oy, kayo ha, maraming magta-travel ngayong long holiday. Pero eto ha, pag pumunta kayo ng airport at may lumapit sa inyo at sinabing pwedeng pasabay nito, pwedeng pakihawak saglit, wag na wag niyong kukunin dahil pwede niyong ikapahamak yan. Panoorin niyo to. Sa airport, napakahigpit ng security. Bawat bag na dala mo, responsibilidad mo. Kapag may laman itong illegal, halimbawa droga, kontrabando o ipinagbabawal na items, ikaw ang mananagot kahit hindi sa'yo ang bag. Sa Pilipinas, may mga kaso na may pinasabay lang na bag. Hindi nila alam may laman pala. Pagdating sa screening, nahuli. At ang kapalit, kaso, kulungan, sira ang buhay. Sa ilalim ng batas tulad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, napakabigat ng parusa sa illegal drugs. Minsan ang approach nila, pasabay lang, same flight naman tayo. Souvenir lang yan. O kaya, hindi kasya sa bag ko, tulungan mo naman ako. Mukhang harmless, pero tandaan, hindi mo alam ang laman. At sa airport, hindi dahilan ang hindi ko alam. May isang rule na dapat mong tandaan. If it's not yours, don't carry it. Mas mabuting magmukhang suplado kaysa mapasok sa problema. Kaya sa susunod na mayroong makikiusap, magalang nating tanggihan. Dahil minsan, ang simpleng pakiusap, pwedeng isang maging malaking problema. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Marlon Reyes, Felipe Miguel, gayon din po kay Nicanor Lumpas at Dick and Ann Olaivar mula po dyan sa Butuan City. Gayon din po kay Linde Nedrida mula pa rin po sa Butuan City. Gayon din kay Alberto Macalina, Dove Ibanez, Paul Sahenes, Alex and Raquel Sastrado from Tagum City, and Orman Ortega from Siargao.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 23:1 na nagsasabi, "Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.